Pero nakilala ka sa lahat ng ito sa pagraradyo mo, no? Okay, so from Peter Musngi, ngayon nasa ASPN ka. Yes. Okay. So ano naman ang ano mo? Ano naman ang diferensya ng pagkokomentaryo noon at ngayon? I guess kasi yung co-anchor ko babae, si Ali Soto, di ba? Yung parang natira, parang kita mo yun. Kita na lang yon, parang Ay, donation. parang income. So yung mga hindi makapaghain nga daw ng sose sa unang pagkakataon ay mumultahin kayo, habang ang hindi makapagsumite nito sa ikalawang pagkakataon ay posibleng mapatawan po ng perpetual disqualification. So dalawang babae, kasi yun ang naging ano ni Wilma Galvante. Sabi niya, palitan natin kasi usually pag prime time, yung ganung oras, mga lalaki ang naririnig. Si Noli De Castro, yung yumaong si Mike Enriquez, sina Arnold Clavio, di ba, pang umaga sila. Itapat natin dalawang babae para mas light, mas may puso, para kung nyari kailangan yung mga pag-usapan yung mga mas malapit sa mga pamilya, mas maraming makukuha kasi babae. So I guess that's a difference, no? With Ali, Ali's also a veteran, 30 years na rin siya sa industriya. Alam niya kung ano yung kalakaran, kumbaga bihasa siya sa lahat ng mga issues. So hindi mahirap rin kasi at least kumbaga hindi kami nagkakapaan. In the beginning, kakapaan kasi nga hindi pa kami masyadong magkakilala. But eventually, we're going on our 4th year. Siguro alam na namin yung magkatingin na lang, o ikaw na magtanong. Yung mga ganon, di ba? Ayun, so ano pa rin, pagbabantay pa rin sa bayan. Oo, pagbabantay sa bayan. Para lang at least may kaalaman ng mga tao kung anong mga nangyayari. There's awareness. No? We're there to give them the news, inform them, and then at least help them make their own decisions or frame their own opinion, but at least they're aware of what's happening around them. Pero parang naaasiman ka na daw. Saan? Dito sa nangyayari sa politika, sa bayan natin. Di ba parang paulit-ulit lang? Paulit-ulit ang script. Nag-iiba lang yung players, yung mga actors, pero pareho pa rin political dynasties, di ba, korupsyon, di ba, kulang sa ganito, sa ayuda. After a while, yung parang, ito na naman, di ba, you become skeptical, you become jaded, di ba? Pero palagay mo bilang komentarista sa radyo, meron ka rin naman na iaambag para magbago? Siguro ngayon, because of social media rin, mas ang mga tao nakaka-react ng mabilis. Dati-rate, sabi nga natin, pag tayo ay hindi kontento, kailangan natin lumabas sa kalye at makibaka. Di ba? Ngayon, ano na lang magpo-post ka na lang ng comment mo And then, in fairness to this administration, PBBM seems to listen. Kasi maraming mga beses nag-ununsya siya, tapos he retracts it kasi okay, parang it's not right. Kasi he got some feedback that it's not like the People's Initiative. Maraming nagalit tungkol doon. O di tumahimik, wala ng People's Initiative. O kaya yung pagpipili ng mga press na papunta sa Malacanang press corps, di ba? So nakikinig naman siya. So at least ngayon, mas immediate yung feedback. Hindi katulad dati, ang hirap lumabas sa kalye at makibaka. Correct. Di ba? Oo. So, thanks sa boses ni Pat P. Wow. Pero 50% of the time, tumatawa lang siya ng tumatawa. You know, because I want to just not because I find it petty or trivial, but because I want to just find light in a serious situation. Feeling ko ang dami ng masyadong seryosong problema sa buhay. Hinahanap ko na lang yung silver lining. Ayoko yung parang akong negastar, di ba? I'd rather be the megastar than the negastar. Oo nga.